Sabi niya, I'm amazed how GMA remove ERAP kung ganito ka na. Actually, hindi naman si GMA ba yung major force? No. Hindi naman si GMA yung major force nun eh. No. It's not GMA. Nagkataon lang na GMA is the successor. Pero I don't think siya yung prime mover nung ano. Kaya nagkaganon dahil yung mga traditional elites, businessmen, church, mainstream media, ay nag-connive. Na ayaw na nila kay ERAP kasi syempre may mga interest silang nasasagasaan, etc. Nag-connive sila. Kung hampas lupa ka lang, wala naman sa history ng Pilipino na yung mga hampas lupa successful na nakapagpatanggal ng mataas na leader. Tayo mga hampas lupa, shout lang tayo dyan. Pero ang totoong may kapangyarihan para magtanggal dyan is the traditional elites. Because they have the money, they have the power, they have everything. Correct. Ang revolusyon ng mga hampas lupa, natitegi yung leader. Correct. Wala naman sa mga Pilipinong ganong, you don't have the French Revolution spirit. As simple as that. True. Kaya nga sabi ko, may nagtanong sa akin, sabi niya gano'n, kung ayaw nila tayo samahan, okay lang, tayo na lang, ganyan. Merong parang, yung nag-express ng sentiment na sa akin na gano'n. Sabi ko, actually sa totoo lang, kung gano'n lang rin pala ang gusto ninyo, freedom of expression lang pala gusto niyo, masaya na kayo eh. So, ibig sabihin, wala ka talaga intention to re-revolutionize things, di ba? Wala. So, parang inaano mo na, kung ayaw mong isama yung mga dapat isama para maging para maging successful para makapagbuo ka talaga ng meaningful change, hindi po pwede yung hindi po pwede yung tayo. Kaya nga ito, halimbawa si Inday pumalit. Si Inday makikipag-compromise din yan sa mga, syempre, hindi mawawala yan kung hindi gumalaw ang traditional elites. You have to be realistic, guys. Pag gano'n na nangyari, si Inday, magkakaroon din siya ng compromise dun sa mga tao. Concession. So, parang, kaya nga, you have to lower down your expectations. Hindi po, you have to understand how power works in the Philippines. And if you don't know that, you will up for some great disappointments or niloloko mo lang sa Inday is never the solution to the problem of the Philippines, Let's just make it clear. Inday is not the solution sa lahat ng problema natin sa Pilipinas. The most that Inday can do, let's say, kunwari, in the future, maging leader si Inday or whatnot, ganyan, she can facilitate at least kahit papano on how we can understand the problem and how we can address the problem. But for it to be the ultimate solution, no. Hindi ganun. Kaya nga you have to set expectations, right? Magkakaroon din niya kaya nga maganda nga ngayon na walang kakampi si Inday, no? Para nakikita natin, para itong si Digong, no? Na walang utang na loob kahit kanino. Diba? So, parang, siguro in a way sa INC, but hindi mo ako natatakot sa INC, alam mo yun? Parang, INC is the least of our problem, to be honest. Alam mo yun, parang, true. Kung gumingi man ng concession INC, ako sabi ko, Diyos ko, bigay nyo na, Diyos ko na yung INC naman niya. At least may konsensya kasi maka-Diyos di ba? Hindi, ako kasi, at least, INC, nakikita mo saan nila dinadala yung kung ano may track record of development and progress, di ba? Yung mga INC nakikinig dito, hindi ko kayo binubola. Sinasabi ko lang totoo. Nakikita naman namin, di ba, pumunta kayo eskwelahan nila, ganda-ganda na eskwelahan nila. Same way kay OJC, di ba, naloko kayo mga kay OJC kumpa, na parang ganda pala dito, ang ganda pala ng Jose Maria Cabo. The same way with INC, nakikita mo na, ay, Diyos ko, Lord, nung tinunam yung mga simbahan nila, hindi nila tinitipin yung kanilang mga nakikita, yung kanilang business na muebles. You know where the nation is going. And they all wanted is to be left alone in their practice. Totoo. By the way, kasi I'm pretty sure na na nag-declare na yung INC to support
ang sinabi ng INC is they are supporting the position of the president that impeachment is not helpful for the country. It's not gonna bring any good to our country. So ngayon, yung rally ng INC is premise on that. Ganon. So ngayon, syempre, yung mga ibang mga politiko who doesn't want to yung who doesn't want to offend INC and doesn't want to offend the president, ang take nila doon, like for example si Chis Escudero, sinasabi niya na hindi kasi ang supportive ang INC sa BBM administration kasi they are supporting his stand. Ganon. Eh di parang, parang ang kwentong bakla. Wala tayo magbaklaan. Parang ano ba, Bex? Parang wag mo kami gaslight. Narinig namin lahat. Ito si Chis, no? Oh, parang ano ba akala mo? Wala kaming ganun kami kahirap, wala kaming access. Kasi namin ng Pangulo. Yung, Bex, ang linaw-linaw nung sinabi. Binasa pa namin, pinakinggan pa namin. Diyos mio. Anyway, ang sena kasi dyan, ang INC, if you're just gonna look at the history, no? Correct me if I'm wrong, kayong INC o kung anti-INC man kayo, hindi nila iniwanan yung mga sinuportahan nila. Si ERAP, hindi nila iniwanan. Nagpa-EDSA 3 ang INC. At yung INC, naalala nyo yung EDSA 3? EDSA 3 happened May 2002, which is several months after EDSA 2. EDSA 2, oo. And actually, mas maraming tao yun. Mas maraming tao yung EDSA 2. EDSA 3. Ay, EDSA 3. Di ba hindi nila iniwanan sa ERAP? Kaya sabi ko, kita mo, binaboy-baboy na ng tao si ERAP. Natanggal na ng revolusyon ng INC. Diba? But they stood by him. They stood by ERAP. Kasi, parang palabra de honor. I don't know much about INC, no? Pero that's how I read it. It's like palabra de honor na ito ang sinuportahan namin, sinuportahan ng grupo. So hanggang dulo. Parang ganyan, di ba? Hanggang dulo tayo. Sinuportahan namin ang parang ano kasi yan, sinuportahan namin ang pagka-presidente niyan. Hanggang dulo tayo. Di ba? Ayusin yun, hindi naman tinapos yung impeachment. Ganyan. So, ngayon, kay VP Sara and President Marcos, they are put in a bind because INC supported both. Nag-gets mo na, supported both. Ngayon, magaling yung pagkakaposition ng INC. Correct. No, hindi nila nilalabanan si BBM. Bagkus, ginamit nila yung sinabi ni BBM in order to make a stand against the impeachment of Correct. Bigyan ng corona ang INC. Correct. Talaga, ayan na. Ang tawag dito, yun nga, kasi yung doon sa part na yung INC hindi mangiiwan kinembular ganyan. The way they phrase the way they phrase yung kanilang stand is basically putting INC BBM in a situation wherein don't give us a reason para iwanan ka. 'Di ba? Ganun yung kembot nung INC. Do not give us a reason para iwanan ka. Ayun. So, well, it's up to the president kung gaano niya ipupush yung kanyang position. And if the president is not going to push for his position, he's actually pushing INC away. Kasi INC supported him because of palabra de honor, because of ganyan. Now, if you're not gonna be true to your words, if you are not gonna be true to your words, then INC would not have any choice. Kasi they cannot support someone who is not true to his words. Diba, Chis Escudero? Ayun. Ganarn!
Ayan. So ngayon, ang tawag dito, may mga kumukontak sa aking mga taga-INC, no? Sabi ng ganun, Miss Joey, chill lang kayo. Meron lang kaming mga ginagawa ngayon. Pero huwag kayong mag-alala. Yung sinabi ng INC na yan, gagawin yan. Ayun, may mga assurance ako naririnig. Hindi, naman, ihiwalay ninyo yung individual INC members sa INC as the organization, as the church. Magkaiba yun. Sabihin na, paano si ganyan? Bex, hindi po siya ang INC. Ang INC po is yung pamunaan at yung simbahan sa community. Do not, wag nyong imi-mistake the two. Okay? Pero yun na nga. Ang ano ko lang talaga dyan is dito na nagkasubukan. Kasi nga, again, wala pa ako nabalita ang INC nang iwan sila sa ere. And you know, that's very crucial for a religious organization. And I've been, kahit nung panahon ni PRRD, I've been talking about this. The religious organization should serve as a conscience of the Filipino people. Ano yung paniniwala ninyo? Ano yung paninindigan nyo on certain issues, ganyan. You are not there to directly meddle dun sa political affairs or whatnot, but you can actually provide guidance kung ano dapat yung gawin ng mga tao, ano dapat yung mga choices nila. Si INC kasi nagra-rise siya sa occasion pagka na-challenge kung ano yung paniniwala niya. Yun nga, yung paniniwala niya in the past, they were very consistent. Kung yun yung pinaniwalaan nila, pinaninindigan nila. Yung Catholic Church ngayon, na very, very anti-Marcos, and right now is not doing anything, not even lifting a finger sa pag-criticize sa Marcos administration. I mean, how can you be an effective conscience? Yeah. Diba? Kasi, ano nga well, iba rin kasi Joey, ang history kasi ng INC. The Catholic Church is a traditional elite. INC is not a traditional elite. INC is the indigenous Filipino religious group. Nagets mo, it's not an imposition from outside. So itinayo yan sa loob. And I believe, correct me if I'm wrong, it's workers' religion. Mga trabahante, it's a workers' religion. It's a workers' kasi it's part of their it's part of their parang yung duty ba sa church na you make sure na yung kapatid mo or yung kapatid mo sa pananampalataya, ganyan. You extend lending hand para ma-employ, para ganun. Kasi nga parang yun yung isa sa mga nila, yung isa sa mga, I wouldn't say culture, no, but it's really one of their duties ba? That you help your brother. Ganon. Yes. So, kasi, ewan ko nga, correct me if I'm wrong yung mga taga-INC dito. Yung founder kasi niyan, very historical din kasi yung, it has a place in history din kasi yung pagkakatayo ng Iglesia ni Cristo. Kasi it was formed during the colonial era by a native Filipino. So parang meron yung anti-colonial di ba? Di ba meron yung anti-colonial aspect, yung INC. Tama ba? Yung mga, ikaw ba after dark perspective, ano ka Iglesia? Sabi ni Sheridan, yung na naman si Sas, puro history din, ina-assume niya gano'n. Sino ba to si Sheridan? Paulit-ulit. Sheridan. Oo. Sheridan, ang tawag dito, since nandito kasi mula ng live, kung gusto mo makipagbaraga, pwede ka umakyat. Oo, wag ka dyan sa comment. Bigyan kitang hagdan. Ayan. Kaya yun ang... excuse naman niya, ay hindi, busy ako. Start na live hanggang finish, 4 na oras na live, nandito tapos busy. Ganyan parati yan, di ba? Ganyan parati. Parati nagginagayon ako ng Sheridan, pero wala namang ambag. True. Anyway. Ayun. Sino ba dito? Yes po. May INC ba dito na yung parang yung
INC was founded during the American colonial era. And then meron yung anti-colonial undertones yang INC kasi nga ano yan basta yun parang may ganon. Just correct me if I'm wrong. Just correct me if I'm wrong about the anti-colonial undertone. Pero yan ang parang that's not only true sa iglesia, I would say. For example, yung Aglipayan, Aglipayan also is di ba? Parang yung meron talaga siyang Filipino flavor na approach sa Catholic belief. Kasi ang difference nila, allowed yung marriage no sa mga pari di ba? Pero yung mga practices and is quite similar. And other malalaking Filipino religious organization would have that kind of undertone, yung they come together as working class, mga trabahante, mga nagtatrabaho, mga normal na yung hindi malalaking tao nagsama-sama together in exercising their devotion and faith doon sa kanilang religious organization. Without relying doon sa kaya nga 'di ba? I think this was during their anniversary. Anniversary ba 'to? Yung pinuno nila yung buong Rojas Boulevard. Oo. Ito yung time na yung panahon ni Pinoy ba 'to? Yung tinutukoy mo? Hindi, yung anniversary ata nila to, yung pinuno nila yung buong Rojas Boulevard. Oo. Anniversary nila yan. 100 anniversary ata nila yan. 100 anniversary ata yan. Or something like that. Oo. Girl, pinuno nila yung buong centennial. Centennial anniversary, oo. Pinuno nila yung buong Rojas Boulevard, like yung buong kahabaan ng Rojas Boulevard. So, 2014. Kaya nga, at that moment, INC showed na we can mobilize this large number of people. Parang, that's from a political perspective, no? Na, INC can mobilize ganyang kadaming tao. No? From my political perspective, kung ikaw political operator kayo na makikita mo, grabe tong INC. Can you imagine, nakapag-mobilize sila ng ganyang karaming tao at lang to NCR at Karatig Bayan. So, hindi siya 2001, INC 2001. Recently lang yun nung pinuno nila yung buong. Recent lang to. Teka, hanapin nga natin. Wait lang ha. Hanapin natin para makita natin yung video ng INC Centennial Celebration. Rojas Boulevard. Years ago to 2014 yata. Ayan, 2014. Oo. Kasi 100 years yan sa Philippine Arena to. Teka. Hanap tayo Kaya nga kaya nung EDSA 3 na mas malaki sa EDSA 2 kasi hindi kasi siya kinovered ng mainstream media. So parang the mainstream media killed it. No, parang it's just there, it's the big elephant in the room. Siyempre, pag hindi na may babalita ng mainstream media noon, hindi kayo aware. So not 25 lang yung nagbabalita. Pero girl, kung ngayon nangyari yung EDSA 3, na merong kung ngayon nangyari yung EDSA 3, na led by INC, tapos kayo, kasi nga, noon kasi, mainstream media lang yung nagkocontrol ng narrative. Ito girl, hindi na.
Ayan, Worldwide Walk. Ano ba yan? Ito, ayan. 5,000 kaanib na iglesia ang sumali sa charity walk sa Pasay City. Idinaos ang aktibidad para makalikom ng pondo para sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Makibalita tayo kay Victoria Tula. Madaling araw pa lang, puno na ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang CCP Complex sa Pasay City para sa kanilang worldwide walk na inialay sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Pagsapit ng alas 6 ng umaga, mistulang nagkaroon ng dagat ng mga tao sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa dami ng mga sumama. Natapos ang walkathon sa Rizal Park sa Maynila kung saan isang mini-concert ang ginawa. Ang grupo ng teenager na si Clark Avicilia tila hindi napagod sa ilang oras na lakaran. Sobrang saya po. Unang-una po kasi nakatulong po kami sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Si Tatay Chris Pulo Pauyo kahit 80 anyos na, 100,000 ang bilang ng bakso. Ganyan meron niyang aerial shot. Meron niyang aerial shot. Tingnan natin. Bakit po kayo sumali? Gusto kong makatulog. Ayon sa opisyal ng Iglesia ni Cristo, kaninang alas 4 ng hapon, umabot na sa mahigit 100,000 ang bilang ng mga lumahok sa walkathon. 100,000 pegs! 100,000! Bang! Bang! Yari ka! Layon din ng Iglesia ni Cristo na makamit ang Guinness World Record para sa largest charity walk in one day and in multiple sites. Kinagabihan nalaman ang kabuang bilang ng mga sumali sa worldwide walk. Mahigit 175,000 na miyembro raw ng Iglesia ni Cristo ang lumahok. Ang bilang na ito, kinumpirma mismo ng kinatawan ng Guinness World Records bilang bagong record sa kategoryang largest charity walk in a single venue. Walang pagsidlan ang saya ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Lahat kami iisa ang masasabi namin. Ibinabalik namin ang kapurihan sa Diyos. Ang Diyos ang may gawa nito. Bukas malalaman naman kung malalampasan ng Iglesia ni Cristo ang Guinness World Record sa largest charity walk in multiple sites. Bukod sa Pilipinas, 27 bansa pa ang nagsagawa ng charity walk. Kung dati na kayong tumutulong, huwag kayong tumigil. Tuloy lang. Marami pa. They were able to get both records, no? Yung simultaneous at saka yung single event. They were able to get both records. So, ayun lang. Balik lang natin dun sa 100 katao na, ayan. So, yun na nga ang 100,000 katao. 100,000. Maglakad lang dyan. So, puno nga nila yung buong Rojas Boulevard niyan, be. May picture yan eh. May aerial shot ng picture eh. So, at saka hindi mo pwedeng sabihin gawa-gawa lang yung number na yan. Kasi sinertify ng Guinness Book of World Records eh. Yes, kaya talaga ng INC mag-mobilize. And kaya ngayon nga, magaling yung pagkakabalanse ng INC. Correct. Ano yan? Pero yan, hindi kasi sila nang iwan eh. You have to be really dukdukan ng kasamaan para iwanan ka ng INC. Para iwanan ka nila. Well, I think the question nga is framed na parang do not give us any reason. Diba? Do not give us any reason to leave you. Kasi kung yung paninindigan ni Bongbong, yari ka. Yeah, exactly. Diba, parang and dalawa din kinalaban mong religious group. KOJC and INC. So yung INC kasi hindi mo kasi hini-head on pa yan. Pero pag hini-head on mo yan, dalawa ka na. Plus, of course, kita mo naman yung Mindanao solid tala. So meron ng solid, meron totoo ang solid South. South, oo. Yun ang solid. May totoo ang solid South. So, well, hindi mo rin sila masisisi kasi this is the first time in the history of the Philippines na meron talagang Mindanaoan na namamayagpag sa Vice President. Magkasunod pa, President, Vice President. So, parang kaya nga Mindanao eh. Spelled as M-I-N-D-A-N-O-W. Diba? Ayun. True. Magpakita tayo, bakla. Teka lang, ang tawag dito,
Tapusin muna natin yung mga topic natin bago tayo magpaakyat. May presentation ka pa, girl. Oo, marami tayong topic. Ayun. May presentation ka pa. Oo. Yung, eto nga, no, kasi, like what you mentioned earlier, ang support ng iglesia noong 2022, binigay nila for Inday and Sara. Ganon. So, kumbaga, talagang Bongbong is being pushed, his back is being pushed on the wall na eto yung sinuportahan namin. And the other side of the coin, while INC wants to stand doon sa pronouncement ni BBM, yung other half nun, INC is also showing undeniable support kay Inday Sara. Kasi, kaya dito ako nababaklaan doon sa sinabi ni Cheese. Kasi si Cheese sabi, hindi, ang INC, suportado nila. Yeah, oo, suportado nila si BBM, pero at the same time, suportado rin nila si Inday. Rodante Marcoleta, Congressman Rodante Marcoleta, express his intention na if Sara would allow, he is very willing to be the defense lawyer of Inday Sara sa kanyang impeachment hearing. Paano gagawin natin dyan, Bongbong? Paano gagawin natin dyan? Chel joke, no? Diba? That is the, that is the problem of the, kaya nga sinasabi ko, nagmamadali na nga silang tanggalin. Because pag hindi nila natanggal si Sara, wala ka ng chance, Risa. Kaya nga nagpupumilit yan, yung akbayan, ganyan. Kasi nga, parang, ito naman yung makabayan, no? Magkaiba yung makabayan sa akbayan na. Akbayan is Risa. Makabayan is ito sina Franz Caso. They are totally different. At magkaaway sila. Magkaaway sila, correct. Magkaaway yan. Ngayon lang sila nagkakaroon ng tactical alliance. Kung hindi nyo alam yung ibig sabihin ng tactical alliance, i-google ninyo para malaman yung pagkakaiba ng tactical alliance at alliance na strategic alliance. Anyway. Ayun. Ngayon, bakit sila nagpupursige? Kasi nga wala nang, nauubusan na sila ng time. Kasi after 2025, magkakaroon na ng mga realignments. Kasi ang paghahandaan niya, pagkatapos ng 2025 election, ay 2028 election. And that is only 3 years from 2025. And you need a lot of emerald in order to make kasi ang titibagin mo is voted by a majority. It's Inday. And wala na. Tapos, ang pagkakamali kasi talaga nila dito, no? Masyado nilang maagang binira si Inday. Tingin ko sabi kasi nila nag-hire nga 'di ba ng si Senator Amy nagkwento nito sa mga public interviews niya. Yung PR consultant daw ng admin, ang advice was really na to bring Inday as early as possible. Ganun kasi nga I'm pretty sure they say si Inday Sinize up na nila si Inday na alam nila na hindi nila talaga kayang itumbayan ng mabilisan. 2 years before the election might be very, very difficult for them. Pagkatapos too risky kasi wala na silang wing room. Ganon. So parang they chose yung option na, sige, birahin ka namin ng maaga, kung hindi mag-work, meron pa silang chance na mag-isip ng panibago. Ganon. I think that's how they approached it. Wala na sila maisip, nilabas na nila lahat. Ayun yan, diba? Hindi sila nagtira. Bex, lahat na, kung ikaw, pati yung pag-withdraw ng bangko, ginagawa mong issue, wala ka ng issue. Wala ka ng bala. Wala ka ng bala. Oo, tinagyan mo ng budget. Ginawa mo ng Virgin Mary si Inday. Tinagyan mo ng budget. O, di tanggalan ninyo. Oo. Tinanggalan mo na ng budget, tinanggalan mo na ng mga mahahalagang position sa government. Saan mo pa siya bibirahin? Sa fashion sense niya. Pinukpok niyo na si Inday. Nasa rock bottom. Tama si Inday. Sabi ni Inday, di ba? Ano pa sisiraan niyo sa akin? Sinira niyo na yung pangalan ko. Di ba? Sinabi ni Inday yan dun sa Zoom niya. Tama naman. Ano pa bang sisirain niyo sa kanya? Sinira niyo ng pangalan niya.
Inano niyo yung mga tao niya. Ano pa gagawin niyo? Kaya nga isa na nga lang pwede niyong gawin kay Inday. Ayun ay ipatagi-boom-boom. Pero yun nga lang, nakakagabili na. Ginawa na rin nila. Ginawa na rin nila. Ayun nga lang, nagabili na si Madam. So ano pa? Ano pa? Yun na nga, di ba? Na parang, and dito rin natin nakita yung, actually maganda na rin nangyari to, no? Because crisis reveals people, na nakita mo yung pagmamahal ni Inday sa staff niya. Totoo. Na parang, girl, kung ganyan yung boss mo, tapos sabihin ng boss mo, ay, tigilan nyo yung pangungupit. Tapos ganyan nila iaala yung buhay niya na iba yung dating. Kasi kay Digong kasi, nakita natin kay Digong na wala talaga siyang pakialam. Wala talaga siyang pakialam. Ito si Inday, iba yung touch. Touch my body. Iba yung touch. Ano yung touch na hindi siya, she's gonna be with you all the way. Ganon. Hindi niya hayaan yung mga tao niya. Hindi niya hayaan niya. Di ba, tinupad niya yung pangako niya na ikukulong ka, samahan kita. Kayo. Oo. True enough, ganun nga ang ginawa ni. Who would thought na, my God, akala natin politician lang to na etos lang na ganun, pero tinutuon ni akla. True. And I don't think I don't think it's emphasized enough kung gaano katapang yung ginawa ni Inday na yon. Kasi when Inday went to the House of Representative, meron na siyang naka-experience na siya ng mga attempts ng assassination attempt. And it was very clear na sinabi nga niya na pag ako namatay, ito ang mga ninyo, ito ang balikan ninyo, ganyan. So alam niya na yung pagpunta niya doon sa House of Representative, matutulog siya ng halos 1 linggo doon. At yung hari doon sa kaharian na yon ay isa sa mga taong interesado siyang matigi-bumbong. Walang paki si Inday. Talaga? Sige, matulog ako dyan sa bahay niyo. 'Di ba? It was really an opportunity for Inday to show kung gaano siya katapang Hindi masyadong na-highlight pero putang ina, 'di ba? Wala. Hindi marunong matakot si bakla. Ayun na nga. Ano ni Inday is, sabi niya, di ba? I don't give a fuck. I don't give a fuck. Si auntie mo. Si auntie, I don't give a fuck nga talaga ang ginawa. Ano pang gagawin niyo dyan? Toro, ubus na ang inyong ubus na ang inyong kinembot. Ayun. Hindi ba kayo napagod? Parang gusto ko sabihin, hindi ba kayo napagod sa pang-destroy kay Inday? True. Pero ang marching order daw, sabi sa Kaparangan, they want to end Inday in December. Well, December 8 na. December 8 na. So, anong petsa? Okay, i-impeach talaga nila sa Kongreso. By the way, they have they only have for the first impeachment complaint, December 2 kasi yun final. Sa bagay, business days naman yun Meron lang silang 10 days to take action doon sa mga impeachment complaint. So yung earliest is December 2 So 1, 2, 3, 4. Kung ikaw ay maging kang politician, pipirma ka ba sa impeachment na yan? Ang impeachment, public meltdown. Bakla, parang... There were, yun yung first na impeachment complaint. There are 3 impeachment complaints. So yung first one, ito yung may public meltdown, tantrum, kinembular. And then another impeachment complaint, isa lang yung ground nila, betrayal of public trust. And ano yung point ng betrayal? Anong ginawa doon ng betrayal of public trust? Hindi nila ni-release yung yung specific yung grounds. Oo, yung grounds. Pagkatapos there is another one. I think the third one is the one that they wanted to prosper. Kasi hindi talaga nila nare-reveal Nagsalita lang yung Secretary General ng House of Representatives na yes, may nagpasabi, meron pa raw third complaint, ganon. Pero hindi pa nila sinasabi yung ground.
Go ahead. Pero remember, an impeachment trial is a political trial. Filipinos would see what you're actually doing to Inday during that time. Kasi lalabas yung mga malay mo, magagaling talaga ang abogado ni Inday. You'll never know. Maglalabasan dyan. There's no, maglalabasan dyan. Baka lumabas nga dyan yung video. The heavy luggage. Anong gagawin nyo? Kung lumabas dyan ng video, today's video. Correct. Diba? Diba, mapapigilan mo ba yan? Tagal pa, yan? January. Of course, no, magiging bonanza yan kasi papa-impeach. Can you imagine? Ganun kayo na talaga yung vice president talaga ipapa-impeach. Parang Dex, anong point? Kaya nyo yung ginagawa kasi siya yung susunod na presidente At kung hindi siya tumakbo ng 2028, makakalaban nyo pa rin siya ng 2028. Susunod na, yeah. Sa next election cycle. Pwede pa rin siya sa susunod. Kaya talagang gusto siya i-disqualify for life. Kitang-kita na yan ng mga Pilipino. Ngayon, nag-uusap-usap na ang mga kaparangan kasi nga halatang-halata na yung eksena ninyo. Girl, kaya lang kayo hindi pinapansin ng taong bayan ngayon dahil satisfied pa sila sa mga trabaho. Oo, true. Ayun. Satisfied pa sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay, okay lang naman, ganyan. Pero yun na nga, ganun din naman kay Erap. Diba? Pero ano nga? Kaya nga, it's just a matter of time. Yeah, oo. Kasi our economy isn't really getting no? Kapag dumating na yung punto na pati yung kabuhayan ng mga Pilipino na challenge na, which is, I think is not very far from happening. Kasi ang dami nang umaaray Ang dami nang umaaray. Pag dumating yung punto na ganun, kasi they are not very competent in shepherding yung mga resources natin. Hindi naman sila ganun ka. And there's also a huge comparison between the services being received by the people nung previous administration at saka yung services na nare-receive nila ngayon. Kapag talagang dumating na yung sakit dun sa ordinaryong Pilipino at na-challenge na yung kabuhayan nila, which is not very far from happening. Ayun, something that this administration has to look out for. Kasi hindi po pwedeng asa-asa ka lang. This is a survey, medyo nonchalant pa yung public, layo pa sa tipping point. Pero Inday Sara doesn't have to do anything Paano pagka kunwari nag-mess up ka lang sa mga economic decisions mo and whatnot, 'di ba? Pag na-mess up po talaga yung buhay ng mga tao, that's an instant tipping point. Yeah, kasi si Inday naman ngayon, after ito impeachment, hindi ko na pwede siyang gamitin ng punching bag. Ginagawa niya siyang punching bag ngayon Gigets niyo. And I think talaga, sa kaibuturan ng aking puso, matatapos si Bongbong ang term niya. Masakit na oo. Yan ang masakit na katotohanan na dapat you have to accept na it's most probably going to happen. Yeah, oo. That it's most probably going to happen. Pero, katulad yan ni Pinoy, na yung endorse mo for 2028, tain na yun. Oo. It's a case of that. You know, the endorsement. Kasi noong 2022, the endorsement of PRD was sought after. Kaya nga si Inday, pinatakbo, di ba? Kasi nga grabe, yung dikit ng pangalan ng Duterte, pag aminin mo kung maging Robredo Duterte yung partnership noon, baka malalim. Ano ba si Mama Lenny? I think so. Oo. Mananari yan si Mama Lenny. Kung hindi lang, kaya sabi ko ito talaga si Lenny, hindi ka mahina ka dapat hindi mo masyadong inaway si pwede mo naman siya i-criticize pero have more naman siya ni PRRD that time, di ba? Parang pero have more opportunities na collaborating kayong dalawa. Okay na naman i-criticize para hindi ka naman robot.
no? Pero dapat kaya nga itong kay BBM 2028. Ito nga lang 2025, di ba? Bakit nag-aalis? Bakit yung iba nagde-declare na hindi independent ako? Hindi ka na nabiglab. Di ba si Senator Pete? Ay, hindi proud sa kakampi. Di ba? Hindi mo na nga alam. Well, ito naman kasing kinuha nila, no? Yung kinuha naman nila, sino ba kinuha nila sa slate nila? Limbaw si Manny Pacquiao na nung tumatakbo gusto niya habulin yung nakaw na yaman daw. So parang yes, parang these are fair weather friends. Kaya sila kasama ngayon kasi kukunin mo siya sila senatorial slate mo. Pero remember, ito yung mga tao na ayaw ka. Ayaw ka talaga. Hindi ba? Hindi ka nga niyang pinaglalaban uni. Di ba yung mga pinaglalaban ka noon, itinapon mo. Na-imbiyar na ka. Kaya ngayon talaga, ayun na nga. I think they would push for the impeachment, but malabon na manalo yung impeachment because the senators would think baka nga right on pagbotohan niya na wag tanggapin kung pwedeng ganun eh. Kasi ano yan yung form and substance ng yung pwede nilang ganun. Hindi mo naman kailangan magbigay ng rason. Hindi mo naman kailangan magbigay ng rason. Yeah, oo. Kasi at saka they can make their own rules pagdating dun sa So, impeachment, they can make their own rules kasi girl, remember, the senators are being elected nationally. Kaya public opinion matters a lot for them. Kasi mga congressman, they are elected by district. So kahit magtago sila national, kung mahal naman sila ng mga taga-distrito nila, walang okay lang yung career nila. Kaya sila kampante na pumirma kahit katsaka yung articles of impeachment. True. Ayun. Well, anyway, ayan na nga, iwanan na natin yung, we deserve better, wait lang kapit ka lang dyan sa backstage,